Lumipas ang 3 araw ng walang tigil na cultivation ni Qin Yan at kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa Arcane Stone. Mabilis nitong hinihigop ang spiritual energy sa paligid hudyat na malapit nang matapos ni Qin Yan ang pag-absorb sa arcane intent na nakapaloob dito. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan niyang natapos ang proseso. Kasabay nito ay rumagas sa kanyang isipan ang napakalalim na arcane intent mula sa Arcane Stone na naging dahilan upang matagumpay niyang marating ang greater success stage ng Arcane Realm. Matapos ang malaking pag-angat ng kanyang lakas ay inilabas niya ang Seven Deadly Saber upang subukan ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Isang simpleng saber intent lamang ang kanyang pinakawalan patungo sa nakatambak na mga bato sa gilid ng bundok. Sa isang iglap ay nagkapira-piraso ang mga ito dahilan upang mapangiti si Qin Yan. Ramdam niyang mas naging mabagsik pa ang kanyang mga pag-atake at isa na naman itong magiging malakas na alas laban sa kanyang mga kalaban. Habang sinusubok niya ang kanyang bagong lakas ay isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw mula sa labas ng kanyang residence. Paulit-ulit na tinatawag ng isang lalaki ang kanyang pangalan at inuutusan siyang lumabas. Nang marinig ni Qin Yan ang pangalang Leng Feng ay agad niyang naalala na ito ang senior brother ng hangal na sinanggang Cheng at ang taong matagal nang naglalaway sa kanyang Seven Deadly Saber. Dahil sa walang tigil na pang-iingay nito ay napilitan siyang lumabas ng kanyang silid. Pagdating sa labas ay bumungad sa kanya ang napakaraming disciple na nagtipon upang panoorin ang gulo habang si Leng Feng ay nakatayo sa gitna na may mapanghamong tingin. Pagkakita naman ni Leng Feng kay Qin Yan ay agad niya itong inangasan at sinubukang sindakin ngunit ni hindi man lamang siya pinansin ng ating bida. Tahimik lamang itong nakatitig na tila walang anumang kinatatakutan. Dahil sa kawalan ng reaksyon ni Qin Yan ay muling nagsalita si Leng Feng at direkta niyang sinabi na ibigay na lamang ang Seven Deadly Saber at hindi na niya ito guguluhin pa. Napangiti lamang si Qin Yan matapos marinig ang alok na iyon. Sinabi niyang alam niya kung saan humuhugot ng lakas ng loob si Leng Feng dahil hindi naman lihim sa buong sect na isa lamang itong alagang aso ni Uyang Jun. Sa halip ay pinakawalan niya ang sarili niyang aura bilang malinaw na sagot sa hamon nito. Tuwang-tuwa naman si Leng Feng nang makita ang reaksyong iyon dahil ito mismo ang gusto niyang mangyari. Kaagad din niyang pinakawalan ang kanyang aura at ipinakitang handa siyang lumaban anumang oras. Lalong nalito ang mga disciple na naruroon. Alam nilang malayo pa ang cultivation ni Qin Yan kumpara kay Leng Feng ngunit ni katiting na takot ay wala silang nakita sa mukha nito. Nagtataka rin sila sa ikanikilos ni Leng Feng gayong alam naman ng lahat na may dalawang martial ancestor realm experts na sumusuporta kay Qin Yan. Muling nagsalita si Leng Feng at binanggit niya na kilala raw ang ating bida na hindi tumatanggi sa isang patas na laban kaya naman kung totoo daw iyon ay hinahamon niya ito sa Hall of Life and Death. Kapag natalo raw si Qin Yan ay ibibigay nito ang Seven Deadly Saber ngunit kung siya naman ang matalo ay lahat ng kanyang pills at kayamanan ang mapupunta sa ating bida. Pagkarinig sa hamon ay natawa lamang si Qin Yan. Malinaw niyang sinabi na napakawalang hiya ng alok ni Leng Feng dahil ginagamit nito ang napakalaking agwat ng kanilang cultivation para lamang makalamang. Nilinaw ng ating bida na nasa 7th layer Xiantian realm na ang hangal samantala siya naman ay nasa 2nd layer Xiantian realm pa lamang. Maging ang mga disciples sa paligid ay natawa rin sa sinabi ni Qin Yan. Para sa kanila ay nakakahiya nga ang ginagawa ni Leng Feng dahil halatang desperado itong maagaw ang Seven Deadly Saber sa hindi patas na paraan. Habang umiinit naman ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay isang tao ang dahan-dahang bumaba mula sa himpapawid. Hinikayat pa nito si Qin Yan na tanggapin ang hamon at sinabing kung siya ang nasa katayuan nito ay matagal na niyang pinarusahan si Leng Feng dahil sa paulit-ulit nitong pambabastos. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Uyang Jun at alam ni Qin Yan na sinasadya lamang nitong gatungan ang sitwasyon gamit ang matatamis ngunit mapanuksong salita upang mapilitan siyang lumaban. Hindi niya ito pinansin at sa halip ay malamig na tinanong kung bakit ito nakikialam sa usapin nilang dalawa ni Leng Feng gayong wala naman itong kinalaman doon. Halos sumabog naman sa galit si Uyang Jun matapos marinig ang sinabi ni Qin Yan. Hindi siya nito binigyan ng kahit kaunting respeto sa harap ng napakaraming disciple at direkta pa siyang tinawag sa kanyang pangalan. Gayunpaman ay pinigilan niya ang sariling magalit dahil baka masira ang kanyang plano.
Nagkunwari na lamang siyang paalis habang sinasabing nagkamali pala siya ng pagkakakilala kay Qin Yan dahil isa lamang pala itong duwag na walang lakas ng loob humarap sa mahihirap na hamon. Sinang-ayunan naman agad iyon ni Leng Feng at lalo pang ininsulto si Qin Yan sa harap ng lahat. Paalis na sana silang dalawa nang biglang magsalita si Qin Yan. Malamig niyang sinabi na kung may mga tunay na duwag sa lugar na iyon ay silang dalawa. Kasabay nito ay tinanggap na niya ang hamon sa Hall of Life and Death ngunit may isang kondisyon. Magaganap lamang daw ang laban pagkalipas ng 2 buwan at kapag natalo siya ay hindi lamang ang 7 Deadly Saber ang ibibigay niya kundi pati na rin ang lahat ng kanyang ari-arian. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Leng Feng matapos marinig ang kondisyong iyon. Alam niyang napakabilis umangat ng cultivation ni Qin Yan kaya sa loob ng 2 buwan ay walang makapagsasabing hindi siya maaabutan nito. Dahil dito ay nagsimula siyang mag-alinlangan kung tatanggapin ba ang laban. Napansin naman ni Qin Yan ang kanyang pag-aalinlangan kaya malamig niya itong sinabihang umalis na lamang kung wala pala itong lakas ng loob tanggapin ang kondisyon. Lalong nabigla ang mga disciples sa kanilang nasaksihan. Hindi nila inasahang si Qin Yan pa mismo ang magtatakda ng laban sa Hall of Life and Death laban sa isang kalaban na mas mataas ng 5 cultivation layers kaysa sa kanya. Sa huli ay napilitan ding pumayag si Leng Feng at agad na umalis upang makapaghanda para sa nalalapit nilang laban. Samantala kitang-kita naman ang kasiyahan sa mukha ni Uyang Jun na para bang mayroon na itong nakahandang plano laban kay Qin Yan. Hindi nagtagal ay mabilis na kumalat sa buong Mystic Spirit Sect ang balita tungkol sa napagkasunduang labanan. Pagkarinig ni Gang Yang sa balitang iyon ay agad siyang nagtungo kay Qin Yan dahil labis siyang nag-aalala. Batid niyang hindi basta-basta kikilos si Uyang Jun nang walang nakatagong balak. Isa pa ay wala siyang tiwala na sapat ang 2 buwan upang maabot ni Qin Yan ang lakas na kayang tapatan ng 7th layer Xiantian realm na cultivation ni Leng Feng. Nanatili namang kalmado si Qin Yan habang pinakikinggan ang mga sinabi ni Gang Yang. Ni katiting na pag-aalala ay walang makikita sa kanyang mukha. Mariin niyang sinabi na kailangan niyang harapin ang laban na iyon hindi lamang upang turuan ng leksyon si Leng Feng kundi pati na rin si Uyang Jun. Ipinaliwanag pa niyang kapag nagtagumpay siya ay magkakaroon siya ng pagkakataong maging first-rank inner domain disciple kaya wala siyang dahilan upang umatras. Idinagdag pa niyang minsan na niyang pinili ang landas na iyon at handa siyang panindigan ang kanyang pasya anuman ang maging kapalit. Sa mga salitang iyon ay wala nang nagawa pa si Gang Yang kundi suportahan ang desisyon ni Qin Yan. Ang tanging hiling na lamang niya ay magtagumpay ito sa loob ng susunod na 2 buwan. Pagkaalis ni Gang Yang ay hindi na nagsayang pa ng oras si Qin Yan. Inilabas niya ang lahat ng Martial Emperor Pills na kanyang naipon kabilang na ang napagbentahan niya mula sa 5 Fruit of Power. Nang bilangin niya ang lahat ay umabot lamang iyon sa 4,000 Martial Emperor Pills kaya walang pag-aatubili niyang nilamon ang lahat sa iisang pagkakataon sa pag-asang sapat na iyon upang maitaas ang kanyang Divine Battle Spirit sa Zuan rank. Subalit lumipas ang 15 minuto ngunit wala pa ring nangyaring pagbabago. Kahit naubos na ang lahat ng kanyang pills ay hindi man lamang nagpakita ng kahit kaunting reaksyon ang kanyang Divine Battle Spirit. Dahil dito ay hindi niya napigil ang makaramdam ng matinding pagkadismaya. Habang tahimik siyang nag-iisip ay bigla niyang narinig ang pamilyar na boses ni Princess Meow Meow mula sa itaas. Pabirong sinabi ng prinsesa na napakatapang talaga ng kanyang alipin dahil nagawa nitong tanggapin ang hamon ng isang 7th layer Xiantian realm expert. Sinundan pa niya iyon ng pang-aasar na baka kailangan na niyang maghanap ng bagong alipin pagkalipas ng 2 buwan. Nang makita naman ni Qin Yan ang prinsesa ay tila nabuhayan siyang muli. Bigla niyang naalala ang 30 milyong Martial Emperor Pills na napanalunan nito mula sa Trading Alliance kaya naglakas loob siyang humingi kahit kaunting tulong. Pero sa halip na mga pills ay isang mahabang sermon ang kanyang natanggap. Nagkunwaring namumulubi si Princess Meow Meow at iginiit na wala siyang maipapahiram dahil kulang na kulang din daw siya sa pills. Dahil doon ay walang nagawa si Qin Yan kundi tumalikod at bumalik sa kanyang cultivation. Akala niya ay doon na matatapos ang usapan ngunit muling lumapit sa kanya ang prinsesa na may nakangiting mukha. Sinabi nitong mayroon siyang paraan upang mabilis silang makakuha ng maraming Martial Emperor Pills. Ayon sa kanya kung magiging maayos ang kanilang plano ay maaari silang makalikam ng 80,000 hanggang 100,000 Martial Emperor Pills sa napakaikling panahon.
Napakunot-noo si Qin Yan nang marinig yun kaya agad niyang tinanong kung ano ang balak nitong gawin. Lumapit naman agad si Princess Miao Miao at ibinulong ang buong plano sa kanyang tainga. Pagkarinig sa mga detalye ay hindi napigilan ni Qin Yan na mabigla. Napatanong pa siya kung posible ba talagang gawin ang ganoong bagay. Subalit napangiti lamang ang prinsesa sabay sabing wala naman silang ginagawang masama dahil manghihiram lamang sila ng pills mula sa mga elder at hall masters at pagkatapos nun ay ibabalik din naman nila ang mga iyon sa hinaharap. Ipinagmalaki pa niyang matagal na niyang ginagamit ang paraang iyon at hindi siya kailanman nabigo dahil palagi siyang pinagbibigyan ng mga ito. Makikita sa mukha ni Qin Yan ang matinding pag-aalinlangan ngunit sa huli ay napapayag din siya sa kakaibang plano ni Princess Miao Miao. Samantala sa Hall of Discipline ay tahimik na nagko-cultivate ang dalawang kaibigan ni Qin Yan na mga disciple ng Disciplinary Hall Master nang biglang dumating si Princess Miao Miao. Dahil sa kanyang pagdating ay pansamantalang natigil ang kanilang cultivation. Walang sabi-sabi namang iniabot ng prinsesa ang isang liham at nang basahin nila ang nilalaman nito ay natuklasan nilang sulat pala iyon ni Qin Yan na humihiling na makahiram ng Martial Emperor Pills. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nagpupulong ang mga disciplinary elder sa conference room upang talakayin ang mga paglabag na naitala sa loob ng ilang buwan. Bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok si Princess Miao Miao na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Masigla niyang sinabi na napakaswerte niya raw dahil nadatnan niyang kumpleto ang lahat ng elders ng Hall of Discipline. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Princess Miao Miao at agad niyang ipinamahagi sa lahat ng elders ang mga kasulatang naglalaman ng kahilingan ni Qin Yan na makahiram ng Martial Emperor Pills. Isa-isang binasa ng mga ito ang nilalaman ng liham at halos pare-pareho ang naging reaksyon nila. Kapansin-pansin ang matinding pagkainis sa kanilang mga mukha lalong-lalo na sa Disciplinary Hall Master. Para rito ay hindi na sapat na halos araw-araw na siyang ginugulo ng prinsesa at ngayon ay nadamay pa si Qin Yan sa walang katapusang panghihiram ng pills. Matapos noon ay hindi lamang ang Hall of Discipline ang pinuntahan ni Princess Miao Miao. Isa-isa nitong nalibot ang lahat ng Hall Master sa buong Mystic Spirit Sect at inabutan din ng parehong sulat. Dahil dito ay napaisip ang marami kung si Qin Yan nga ba talaga ang may kailangan ng mga pills o kung may iba pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Hindi pa roon nagtapos ang kanyang paglilibot. Mula sa inner domain ay dumiretso siya sa outer domain practice dojo kung saan tahimik na nagsasanay ang maraming disciple. Pagdating pa lamang niya ay malakas niyang inutusan ang lahat na huminto sa kanilang cultivation at makinig sa kanyang sasabihin. Nang makuha niya ang kanilang atensyon ay ipinakilala muna niya ang sarili bilang Honorable Elder ng Mystic Spirit Sect bago sinabi na naparito siya upang humingi ng tulong para sa kanyang alipin na si Qin Yan. Nang mabasa naman ng mga disciple ang laman ng kasulatan ay halos hindi sila makapaniwala. Ngayon lamang sila nakakita ng isang disciple na nanghihiram ng pills mula sa halos buong sect. Kasabay ng kanilang pagkagulat ay nagsimula rin silang magtanong sa kanilang mga sarili kung kaya nga bang bayaran ni Qin Yan ang napakalaking utang na iyon sa hinaharap. Ang ilan ay nag-atubiling magpahiram ngunit marami rin ang nagpasyang magbigay ng ilang pills kahit hindi na sila umasa na maibabalik pa ang mga iyon. Samantala labis ding nagtaka si Gang Yang nang mabalitaan ang ginagawa ni Qin Yan. Hindi niya maisip kung bakit nangangailangan ito ng ganoon karaming Martial Emperor Pills. Hindi nagtagal ay naging pangunahing usap-usapan sa buong Mystic Spirit Sect ang kakaibang ginagawa ni Qin Yan at Princess Miao Miao. Halos saan ka man magpunta ay iyon ang laman ng usapan ng mga elder at disciple. Marami rin ang napilitang magbigay ng pills dahil natatakot silang balikan ni Princess Miao Miao kapag tumanggi sila. At isang araw lamang ang lumipas ay nakalikom na sila ng napakaraming bote ng Martial Emperor Pills mula sa iba't ibang miyembro ng sect. Pagkakita ni Qin Yan sa mga iyon ay hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Hindi niya inakalang ganoon karami ang magpapahiram sa kanya. Agad niyang tinanong si Princess Miao Miao kung gaano na karami ang kanilang nalikom. Nakangiti namang sumagot ang prinsesa na mayroon na silang 500,000 Martial Emperor Pills. Ipinaliwanag pa niyang 100,000 rito ang nagmula kay Old Shan at tigda 20,000 naman ang ibinigay ng 5 Hall Masters habang ang natitirang halaga ay pinagsama-samang ambag ng mga elder pati na rin ng mga disciple mula sa outer at inner domain.
Nang malaman iyon ay halos mapatalon sa gulat si Qin Yan kaya napatanong siya agad kay Princess Miao Miao kung gusto ba talaga nitong mamatay siya sa oras na hindi niya mabayaran ang napakalaking utang na kanilang hiniram. Hindi naman natuwa ang prinsesa sa sinabi ng ating bida at ipinaalala nitong halos maghapon siyang nagpagod sa paglilibot sa buong sect upang makalikam ng ganoon karaming pills ngunit sa halip na pasalamatan siya ay pinaghihinalaan pa raw siya ni Qin Yan. Dagdag pa niya na kung sakaling may matira matapos gamitin ang mga pills ay maaari naman nilang isauli ang mga iyon sa mga may-ari nito. Napaisip si Qin Yan at napagtantong may katwiran nga ang prinsesa. Sa dami ng kanilang nalikom ay malaki ang posibilidad na hindi niya magagamit ang lahat at maibabalik pa nila ang malaking bahagi nito. Nang makita naman ni Princess Miao Miao na pumayag na si Qin Yan ay bigla siyang ngumiti at naglambing. Muling niyang ipinaalala na malaki ang naitulong niya sa pagkuha ng napakaraming pills kaya sana ay pagbigyan siya sa isang maliit na kahilingan. Pagkarinig pa lamang ni Qin Yan sa salitang kahilingan ay agad niyang niyakap ang mga bote ng pills at mahigpit na pinrotektahan ang mga ito. Mabilis niyang sinabi na hindi siya maaaring magbigay kahit isang piraso dahil kailangan pa niyang isauli ang lahat sa hinaharap. Napahalakhak naman agad si Princess Miao Miao bago sinabing hindi naman tungkol sa mga pills ang kanyang hinihingi. Dahil dito ay napakunot-noo si Qin Yan at muling nagtanong kung ano ba talaga ang gusto nito. Sinabi naman agad ng prinsesa na nais lamang niyang makita kung paano gagamitin ni Qin Yan ang napakaraming Martial Emperor pills. Naniniwala raw siyang may direktang kaugnayan iyon sa pambihirang martial spirit ng ating bida bukod pa rito ay kumbinsido siyang ang tanging dahilan kung bakit may lakas ng loob si Qin Yan na harapin si Leng Feng makalipas ang 2 buwan ay ang tiwala nito sa kakayahan ng kanyang martial spirit. Kaya gusto niyang personal na masaksihan ang lahat. Pagkarinig sa kahilingang iyon ay biglang naging seryoso ang mukha ni Qin Yan. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggihan ang alok ng prinsesa. Kasunod nito ay mabilis niyang isiniksik pabalik ang lahat ng bote ng pills sa mga kamay ni Princess Miao Miao at sinabing hindi na niya tatanggapin ang mga iyon kung ang kapalit ay ang pagbubunyag ng kanyang pinakamalaking lihim. Nagulat si Princess Miao Miao sa naging reaksyon ni Qin Yan. Noon niya lubos na naunawaan kung gaano kahalaga sa binata ang kanyang sekreto. Hindi na niya ito pinilit pa at may halong pagkainis na ibinato pabalik ang lahat ng bote ng pills habang sinasabing wala na siyang pakialam sa lihim nito. Nakahinga ng maluwag si Qin Yan nang tuluyan ng isuko ng prinsesa ang balak nitong osisain ang kanyang sekreto. Agad niyang inilabas ang lahat ng Martial Emperor pills at ipinatawag ang kanyang Divine Battle Spirit. Wala na siyang inaksayang oras at sunod-sunod na nilamon ang napakaraming pills hanggang umabot sa 100,000 piraso ang kanyang nakonsumo. Sa kabila ng napakalaking bilang na iyon ay nanatiling walang pagbabago ang kanyang Divine Battle Spirit. Dahil dito ay nagsimula siyang magtaka kung gaano pa karaming Martial Emperor pills ang kakailanganin bago tuluyan itong umangat sa susunod na antas. Nagpatuloy si Qin Yan sa pag-absorb ng mga pills. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagdalawang isip at sabay-sabay niyang kinain ang mga ito hanggang 50,000 Martial Emperor pills na lamang ang natira. Ilang sandali pa ay biglang nagkaroon ng malakas na reaksyon ang Divine Battle Spirit kaya puno ng pananabik na hinintay ni Qin Yan ang inaasahan niyang pag-angat. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang itong huminto kaya labis na lamang ang kanyang pagkadismaya dahil napakalaki na ng dami ng pills na kanyang nagamit. Unti-unti na siyang nakaramdam ng pangamba at alam niyang kailangan ng magtagumpay ang kanyang Divine Battle Spirit sa natitirang 50,000 pills dahil wala na siyang ideya kung saan pa siya makakakuha ng panibagong supply nito. Sa kabila ng kanyang pag-aalala ay muli niyang kinain ang huling 50,000 Martial Emperor pills at sa ikalawang pagkakataon ay muling nagkaroon ng napakalakas na reaksyon ang Divine Battle Spirit. Muli na namang nabuhayan ng pag-asa si Qin Yan dahil inakala niyang sapat na ang natitirang pills upang makumplito ang breakthrough. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas ay muli na namang huminto ang Divine Battle Spirit kaya tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa dahil naubos na ang lahat ng kanyang Martial Emperor pills. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga walang laman na bote sa kanyang harapan at hindi niya lubos maisip na kahit daan-daang libong Martial Emperor pills ay hindi pa rin nakayanin ang napakalaking pangangailangan ng Divine Battle Spirit. Muli niyang pinag-isipan kung saan pa siya maaaring makahiram ng panibagong pills. Subalit naalala niyang halos lahat ng tao sa Mystic Spirit Sect ay nahinga na nila ni Princess Miao Miao.
Habang abala siya sa pag-iisip ay biglang may naalala siyang dalawang tao na hindi pa nila nalalapitan kaya agad na nademonyo ang kanyang isip. Samantala sa loob ng isang madilim na silid ay seryosong nag-uusap sina Leng Feng at Uyang Jun. Halatang kinakabahan si Leng Feng habang ibinabalita ang balitang kumakalat sa buong sect. Ayon sa kanya ay kasalukuyang nanghihiram si Princess Miao Miao ng napakaraming martial emperor pills para kay Qin Yan. Hinala niyang nagsasanay ang binata ng isang pambihirang teknik na nangangailangan ng napakalaking dami ng resources. Pero hindi man lamang natinag si Uyang Jun sa narinig. Pinutol pa niya ang pagsasalita ni Leng Feng at sinabing wala itong dapat ikatakot. Ipinaalam niyang nakausap na niya ang library hall master upang payagan na magsanay sila sa heaven room ng Moon Pavilion sa loob ng 2 buwan. Kasabay ng napakaraming pills at cultivation resources na kanyang ibibigay ay tiwala siyang maaabot ni Leng Feng ang 9th layer Xiantian realm bago dumating ang itinakdang araw ng kanilang laban. Agad naman nagumaan ang pakiramdam ni Leng Feng matapos marinig ang balitang iyon. Nagpasalamat siya kay Uyang Jun dahil sa malaking tulong na kanyang ibinibigay. Pero habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap ay isang palaso ang biglang bumulusok mula sa bintana at tumama sa kanilang mesa. Nakapulupot dito ang isang sulat na agad nilang binasa. Mula pala iyon kay Qin Yan at nakasaad sa liham nito na nangangailangan siya ng 100,000 martial emperor pills at umaasa siyang magpapahiram sina Uyang Jun at Leng Feng. May pahabol pa itong mensahe na dahil anak daw si Uyang Jun ng sect leader ay sigurado raw si Qin Yan na marami itong kayamanan kaya hindi dapat maging problema ang ganoong halaga. Halos sumabog naman sa galit ang dalawa matapos basahin ang sulat. Pakiramdam nila ay hanggang sa sarili nilang silid ay patuloy silang nilalait ni Qin Yan. Sinubukan ni Leng Feng na pakalmahin si Uyang Jun at sinabing huwag na lamang itong patulan dahil ilang buwan na lamang ay mapapatay na rin naman niya si Qin Yan. Ngunit hindi na napigilan ni Uyang Jun ang kanyang galit. Nagpasya siyang paglaruan ng ating bida bilang ganti sa pang-aasar nito. Sa halip na 100,000 martial emperor pills ay isang body temper pill lamang ang inilagay niya sa isang mamahaling bote bago ito ipinadala kay Qin Yan. Kusang nagpresente si Leng Feng na siya na ang maghahatid nito at halata sa kanyang mukha ang pananabik na makita ang magiging reaksyon ng kanyang kalaban. Hindi nagtagal ay natanggap ni Qin Yan ang bote at agad niyang natuklasan na iisang body tempering pill lamang ang laman nito. Gayunpaman ay hindi siya nainis dahil para sa kanya ay isa pa rin yung pill na hindi dapat sayangin. Kaagad niya itong isinubo habang iniisip na kung wala pa ring mangyayari ay mapipilitan na siyang lumapit kay Old Shan upang muling manghiram ng cultivation resources. Ngunit kasabay ng paglunok niya sa body tempering pill ay biglang nanginig ang Divine Battle Spirit. Sa pagkakataong ito ay mas matindi ang naging reaksyon nito kaysa sa mga nauna. Halos hindi makapaniwala si Qin Yan nang maramdamang tuluyan nang nagsisimula ang breakthrough. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa Divine Battle Spirit habang unti-unti itong sumasailalim sa pagbabago. Makalipas ang ilang sandali ay ganap nang naging Zuan rank Martial Spirit ang kanyang Divine Battle Spirit. Napangiti si Qin Yan sa hindi inaasahang resulta at sa isip-isip niya kung malalaman lamang nina Uyang Jun at Leng Feng na ang ipinadala nilang iisang body temper pill ang naging susi sa breakthrough na ito ay tiyak na magsisisi sila habang buhay. Sa kalagitnaan naman ng kasiyahan niya ay biglang nagliwanag ang mga mata ng Divine Battle Spirit. Kasabay nun ay isang kakaibang pangitain ang lumitaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang napakalawak na digmaan kung saan naglalaban ang hindi mabilang na makapangyarihang mga nilalang. Sa gitna ng kaguluhan ay unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ng Divine Battle Spirit. Hindi ito umatake o gumamit ng anumang teknik. Pero sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya ay tuluyan nitong tinapos ang buong digmaan. Pagkatapos masaksihan ng mahiwagang pangitaing iyon ay hindi na malayang tumulo ang luha ni Qin Yan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila napakalalim ng koneksyon niya sa eksenang kanyang nakita. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at isinantabi muna ang mga tanong sa kanyang isipan. Naniniwala siyang darating ang araw na mauunawaan din niya ang tunay na kahulugan ng lahat ng iyon. Sa ngayon ay mas mahalagang pagtuunan niya ng pansin ang kanyang cultivation. Dahil sa labis na pananabik ay agad niyang sinubukan ang kakayahan ng kanyang bagong Divine Battle Spirit.
Nang simulan niyang sumipsip ng spiritual energy sa paligid at laking gulat niya sa bilis ng pag-absorb nito at malayo ang agwat kumpara sa dati niyang bilis ng cultivation.